bahay lang ako. Para matapos lang pala. Yan. Mali pala yung pan ko sinabi ko. Okay, open na po yung cameras po natin. Yan. Open na po natin. Yan. So, meron ba taga Calabarzon dito? Calabarzon. Meron ba taga Calabarzon? Laguna, Batangas, Rizal, Quezon? Wala. Marami akong Tagal. customer sa Batangas. Oh, marami kang customer sa Batangas. Mayayaman kasi tao. Hindi naman, joke lang. Meron lang po kasing dito, maraming industries dito. Ah, Kaya maraming dito. kaso nagsarado na yung pinakamalaki, JG Summit. Opo. Wala na lugi na. Kaya nagsarado na JG Summit dito. Lugi na po. Tsaka yung Shell po namin dito dati, meron kami ditong refinery. Nagsarado na rin po yun. Kino-convert naman. Oil depot na lang. So, dito na lang po Kino-convert siya. Yan. So, Tagalusod. So, sino Tagalusod dito? Shout out nyo naman kung taga saan kayo. Para alam ko naman yung mga estudyante ko, matatapos na tayo mamaya. Hindi ko pa kayo kilala kung taga saan kayo. Taga saan ba kayo? O, shoutout naman. O, chat nyo naman dyan para makita ko kung Butuan City. Medyo bastos yun, no? Butuan. Sorry. Bulacan. Si Sir Carl. Negros. Saan Negros po yan, no? Marami kasi Negros. Negros ano po? Yan, si Sir Kit. Las Piñas po si Sir David. Valenzuela, Sir Ma'am Pauline. Taga dyan po yung kapatid ko, no? Taga Karuatan. Na napamasyal ako dyan. Alabang si Sir Mario. Yan. Uzamis. Ano yung Ma'am Bea Angela? Nakalob. Saan lugar yun? Alien ka ba? Di ko alam yung saan yun. Osamis. Si Sir Galo. Marami taga Osamis dito. Rod po is Aurora. Si Quentin, si Jessie. Bulacan. Butuan ka din. Ma'am Ivy. Masbate. So marami pala taga Visayas tsaka Mindanao. Caloocan. Occidental. Bacolod. Caloocan. QC. Si Anico. Totoo ba, Sir Anico? No? Tama ba? Lalaki ba si Anico? Ah, totoo po ba na ang may-ari ng QC is si Heb Abi? Kasi kinakanta niya yun, no? Kanila daw yung QC. Hindi maramdam, sir. Hindi mo ramdam. Okay. Tapos sino pa dito? Cagayan de Oro. Bacolod, Negros. Lana. Saan yung Sir Harley? Lana, hindi ko alam yun. Lanao. Sorry, Lanao. Tinatanong ko to si JB. Sabi ko, taga Batangas. Taga Batangas ka pala, Sir JB. Padre Garcia. Lapit lang. Isang oras kalahati lang biyahe. Taga San Luis kasi ako. Yan. Okay, no? Yan. So, tuloy natin discussions natin. So, dito, didiscuss natin yung medical surveillance and biological monitorings as a strategy examining health conditions ng workers natin. So, explain natin ano ba yung rules of these strategies to prevent occupational illness and describe different steps in conducting medical surveillance. Base sa global statistic po natin on work-related illness and injury in construction industries, 4 po yung fatal na mataas ang cases sa constructions. Unang-una, fall, 37%. Pangalawa po is yung struck by o tinamaan ka ng kung anumang bagay. Sunod dyan is caught in, naipit ka sa isang bagay o sa dalawang bagay. Okay, and electrical, no? Nakakuryente ka. Yan, no? Nakakuryente. So kung mapapansin mo, saan ba yung mataas ang cases dito? No? Hindi na yun. No? Ito po, kung naman natin, Philippine or locals natin. So sabi dito, fatal cases accounting more than 10% in the industry groups observed in transportation and storage. So mas malaki sa transportation and storage. So 16.8%. Sa construction, 16.1%. Administrative and support, ito po yung mga BPO, so IT, BPM, BPM nga na trabaho is 12.4%. Yan, fatal.
Ngayon, kung mapapansin mo dito sa linabas natin na kuha natin 'no, na statistics natin, yung establishment with, more than 20 workers. Yung constructions konti lang 'yan. Ano yung pinakamarami po ng cases pagdating sa illness and injuries or yung mga naaksidente? Kung mapapansin mo manufacturing. Kaya nga kasi nga sabi ko nga sa inyo yung konting gasgas, konting sugat is already an accident. So kung mapapansin mo sa manufacturing ginagamit nila kamay kasi bumubuo sila ng kung ano man, mga printer, equipment, machineries. So manufacturing, nagma-manufacture sila. So madami po yung cases. Hindi lang po sa top 5, hindi po kasama sa top 5 ang constructions. Akala kasi natin obvious kasi na, constructions maraming puwedeng maging aksidente 'yan. Oo, yung mga major. Pero hindi naman ibig sabihin na aksidente is yung mga major talaga ang pinaka tinitingnan natin. Ano ba tinitingnan natin? Kahit yung maliliit is an accident already. Yung nagkaroon ka ng uncomfortable sa katawan mo, nagkaroon ka ng sipon, nagkaroon ka ng ubo, nagkaroon ka ng sakit, nagkaroon ka ng gasgas, nagkaroon ka ng sugat na konti lang, kahit mga minor is already an accident. Kung mapapansin mo, manufacturer, unang-una. Pangalawa is administrative support service activities like BPOs or IT BPMs. Ano po ba yan? Di ba office works yan? Bakit marami na aksidente nagkakaroon ng injury? Kasi nga, yung pong maling pagtayo, pag-upo, pagharap sa computer, yung exposures po natin na ganyan, nagkakaroon tayo ng sakit. Okay, sa constructions, mababa yung cases niya. Actually, 3.7 lang po yung work-related and illness injuries sa kabuuan na 100%. Yun mo, ang baba, no? So, occupational health. So, pag sinabi natin occupational health, this is one of the major fields of occupational safety. No? Aim at the promotions and maintenance of the highest degree of physical, mental, and social well-being of the workers in all occupations by adapting work to the physiological and psychosocial, physiological and what yung physiological to? Psychological pala. Psychological and physiological. Sorry. Ability of human or psychosocial and physiological ability of human. So, ano ba daw ang principle kaya tayo merong occupational health and safety? Siyempre po, lahat po kasi ng workers may karapatan. Okay? May karapatan silang hindi magkaroon ng sakit. May karapatan sila sa pagsusuot ng mga PPE. May karapatan sila para hindi sila maaksidente. So, marami silang karapatan. Okay? At dapat po nasusunod yun. Ano pa? Yung Occupational Health and Safety Policy, must. Nandun na yun sa words na yun, must. Ibig sabihin, kailangan gawin. Mandatory yung gawin. Establish sa workplaces. There is need for consultations with the employer, workers, and other stakeholders. Ano po to? Feedback. You need also to ask for their feedbacks, their evaluations pagdating po sa occupational safety and health. Kasi hindi lang naman po isang tao, katulad ng workers. Ang workers po, sila po yung nasa frontline, nakakaramdam po yung mga complaints nila. Oh, you need to consult them. Ano ba yung nakikita nilang mali? Nakakala natin okay lang. Employer, kasi po sila po yung top management. Without their commitment, pagdating po sa occupational safety and health, walang kwenta po yung program ninyo. Ano pa? Prevention and protections must be aimed of occupational health and safety program and policies. Opo, kung mababasa nyo yung CSHP ninyo or yung occupational safety and health programs. Sa kasi sa construction ang tawag doon CSHP, Construction Safety and Health Programs. Kung mapapansin niyo, protections and prevention po talaga 'yun. Okay, dapat po ito naaayon sa atin sa batas. Why? We don't want any of your workers to have to experience accidents, no? Magkaroon ng sakit, magkaroon ng illness or injuries. Yan. Ano pa? Information is vital for the development and implementations of effective programs and policies. Ano yung informations na yon? Yun po yung inyong mga previous records. So that's why kailangan po niyo itago yan. That is a vital pagdating po sa development ng effective programs. Why po? Kasi siyempre makikita mo doon sa mga previous reports ninyo, records ninyo, no, yung mga medical reports niyo, Rule 1960s or yung mga periodic medical examinations ng workers mo. Makikita mo doon ano ba yung nagiging trends na sakit sa workplace. For example, ngayon, ano ba yung mga nagiging trend na sakit? Ergonomic hazards, musculoskeletal disorder, yan, madalas yan. Ano pa? Mental health stress. Okay, nagkakaroon ng problema sa pag-iisip. Okay, yan po. Oh. So, makikita mo kung ano ba yung pwedeng gawin ninyo para mas maging effective yung inyong program. Ano pa? Health promotion is central elements of occupational health practice. Okay? Health promotions. O kaya nga tayo, kung mapapansin mo, pag nagbasa ka ng CSHP ninyo, mandatory health
program. Ano ba yung mga mandatory health programs natin yan? Tuberculosis preventions in workplace, drug preventions, ano pa ba? Ah, ah, HIV and AIDS, hepatitis B, cancer, mental health program. So madami siyang mandatory na health na kailangan mong gawin. So you need to promote it dun sa workplace ninyo. Ano pa? Yung compensations, rehabilitations, curative service must be made available to workers who suffer occupational injuries, accident, and work-related diseases. Lalong-lalo na ngayon, no? Department Order 252, Section 13. Kung mababasa mo yun, access in universal healthcare. Ngayon po, lahat po ng workers dapat po member ng PhilHealth. So they have access to what? Consultations, medications, rehabilitations, at kung ano-ano pa when it comes to healthcare. Okay po. Education and trainings are vital component of safe, healthy working environments. Bakit? Kailangan po meron silang workers' right to know. Sabi ko naman sa inyo, may karapatan ng workers. Section 5, workers' right to know. Anong kailangan nilang malaman? What is the hazards na expose sila? Ay, kung expose sila sa hazard, ano yung preventive controls na dapat nilang ginagawa? Ano pa? Ano po yung mga emergency programs na meron ng kumpanya? Dapat alam din po nila. So, ito po, educations and trainings is vital to components sa safety and health working environment natin. So, meron po silang karapatan na malaman lahat po ito. Okay? Ano pa? Yung workers, employer, competent authority have certain responsibility, duty, and obligations. Dapat clear sa kanila kung ano yung mga duties and responsibilities nila. Katulad ng workers, Section 4B. Ano yung employer? Rule 1030 at saka po Section 4A. Okay? Competent authority. Depende kung ano yung ibig sabihin ng competent authority na yan. Like for example, safety officers. Meron tayo dyan. Section 14B. O yan naman po yung duties and responsibility talaga ng safety officers. Okay? Any kinds of programs, policies must be informed. Wala pong exceptions yan. Ha? Lahat po ito ay applicable sa lahat ng nasa workplace. Even may-ari. Even employer yan. Even contractor yan. Even subcontractor yan. Lahat po. Policy must be enforced. Okay po? Yan. Ngayon, we have example of hazards in construction industries. No? Kung mapapansin mo, meron tayong target organs at saka hazards na pwede tayong ma-expose. Katulad ng mason, semento. No? Mason kasi, ibig sabihin, paghawak ng mga semento. Karpintero, paghawak ng kahoy. So, ano ba yung sa natin, sa mason natin? No? Pag po yung exposures natin sa dust ng semento, yung pong maling pagtayo, paggalaw, pagdating po sa pagtatrabaho, awkward posture, at pagbubuhat ng exceeding sa capacity natin. So, meron pong mga target organs. So, for example, yung semento, syempre yung respiratory system natin. Ano pa? Yung sa mata, no? Irritations ng mata. Ano pa? Yung mucormycosis, pwede magkatubig ang baga mo. Pag awkward postures naman, sobrang bigat ng binubuhat mo, magkakaroon ka ng musculoskeletal disorder. At meron pang iba dyan na sakit. Katulad dito sa kabila, yan, demolition works. Ano po yan? Asbestos, dust, noise, lead. Okay? So ano po yan? Magkakaroon sila ng mga target organs. Pwede sila magkaroon ng sakit na asbestosis. Okay? Yung pagkakaroon ng sakit sa baga po yan, asbestosis. Ano, wala. Okay, ano pa? Mesothelioma. Yan. And lung cancer. Ba't nagkakaroon ng lung cancer? Kasi nga ng asbestos. It can create what po? Ito po ay pwede kasi yung asbestos kasi pag bumaon yan sa lungs mo, yan po hindi nawawala, tama? And yung po kasing katawan natin, nagge-generate po talaga yan ng cancer cell. Every hour, nagkakaroon po yan ng cancer cell. Sa totoo lang. Ang katawan natin, nagkakaroon po ng mga cancer cell yan. Hindi lang natutuloy kasi nga, yan ang beauty ng creations ng Panginoon natin. Meron po siyang defense mechanisms. No? Kaya niyang i-detect, pinapatay niya agad yung cancer cell. Ang problema, pag nagkaroon ng foreign chemicals, object na pumasok sa katawan mo, pwede po kasi mag-trigger yun na hindi ma-detect. No? Siyempre, magtatago yung cancer cell doon hanggang sa kaya niya ng dumami ng gusto at hindi na kaya patayin ng immune system mo. Kaya ka nagkakaroon ng cancer. So ngayon, basic causes po ng work-related injuries and illness. Dalawa po yan factors natin. Personal factors at saka workplace factors. Okay? Ano yung personal? No? Alam naman natin susceptible sa sakit yung matatanda kaysa sa bata. Tama? Lifestyle. No? Alam naman natin mas madaling magkasakit yung mga
ano po, improper yung nutrition, walang exercise, walang kung ano man sa katawan nila, no? Puro lang alak, inom, sigarilyo, droga. So, siyempre, magkakaroon sila ng ano, madaling way para magkasakit sa trabaho. Gender, babae at lalaki. Ito. Okay? Babae at lalaki. Wala po diyang bakla, tomboy, babae at lalaki. Ano pa? Medical history. No, meron ng comorbidity or pre-existing disease. May dati ng sakit. So, pwede mag-trigger yun para lalong magkasakit sa trabaho. Okay? Race. Yan, no, alam naman natin na yung mapuputi na tao at saka yung katulad natin na katulad ko, moreno. Iba yung kayumanggi tsaka moreno. Kayumanggi, yan yung medyo mapusyaw na kulay. Yung medyo lang. Moreno, yan yung medyo maitim. Mas maitim. Okay? Magkakaiba yan, no? Baka akala nyo pag kayumanggi. Okay? Anong ibig ko sabihin? Katulad ng Pilipino, ikumpara mo sa mga kano, yung purong kano, yung mapuputi. Mas madali silang magkasakit sa balat. Bakit? Kakaunti yung melanin nila sa balat. Hindi katulad natin, madami tayong melanin. Melanin is our natural protection sa init. Okay? For example, expose yung mga puti, yan na yan sa arawan. Madali silang magkasakit sa balat. Okay, sa trabaho. Ngayon, ano pa sunod? Workplace factors. Ano yan? Frequency nung exposures mo doon sa trabaho o doon sa chemicals o sa ginagawa mo. Durations, gaano katagal. Physical property or yung toxological informations ng chemicals or yung biological, kung ano man yan. Magnitude and timing. Okay, ano yung timing of exposure? Baka naman may sakit ka na talaga no? Or may comorbidity ka na tapos na-expose ka pa. So, mas mataas yung chance na magkaroon ka ng work-related illness or injury. So, na-discuss na natin itong 4 na health hazard. Tama? Physical. Yan. Noise. Okay. Extreme temperature. Inadequate illumination. Saka vibrations and radiations. Okay. Na-discuss na yan kanina. Di ba? Ngayon, sa chemicals, paano ba na-expose? Nagkakaroon ng adverse health effect. Na-discuss na rin natin kanina yan. Pero i-simplify natin ng konti. No? Work exposure sa chemical. No, na-absorb natin yan. No? Metabolism, which is sa ingestions, no? Distributions, eliminations. Now, nagkakaroon po yung chemical na pumasok sa katawan mo ng toxic effect. So, 3 po kasing level yung pinapasukan niya. Saan po tatama yan? So, hindi natin na-discuss kanina yan. Molecular level, no? DNA, RNA, and then your protein. Cellular level. And yung pong organs level. Na for example, central nervous system, most of the chemicals yan tinitira yung sa utak mo. Okay, ano pa? Reproductive system. Okay? Ano pa? Yung lung system mo, di ba? Ngayon, why the need to measure absorbed amount? Pasensya na, pinalalaksan ko yung sounds ko kasi ang lakas ng ulan dito sa amin. Hindi ko alam kung tumatagos ba sa mic ko. Hindi ko marinig yung paligid ko eh. Unang-una, biological hazard. So, ang biological hazard, ito po yung measurement of body fluid. For example, yung pong saliva, yung pong inyong ihi, yung inyong dugo. So, pag kinukuha po yung sampling ng amount nito, na may measure natin yung amount, okay, makikita natin yung accuracy kung ano ba yung concentrations ng chemicals na pumasok sa katawan mo. Saan natin ikukumpara to para masabi natin na meron ng adverse health effect sa katawan mo yung na-absorb mong chemical? Doon po sa BEI or Biological Exposure Index. So dito po naka-indicate what is the concentrations below which nearly all workers should not experience adverse health effect. Yan, no? Dito natin ikukumpara. O, para katulad dito, lead, inorganic. So kung mapapansin mo, meron po dyan na certain na taas. So pag dumadami po yan, for example, naging 60 na po yung readings natin ng lead, no? Yan. Female reproductive effect. Ano ibig sabihin yan? Nagkakaroon sa babae ito ng ano? Imbalance in hormones. Nagkakaroon pa ng ano? Nagkakaroon ng pagkabaog sa lalaki. Yan din po yan, no? Ano pa? Frank anemia. O, nagkakaroon ng pagiging anemic. No? Nagiging anemic po yung ating workers. Or mostly, pag tumaas pa lalo dyan, chronic nephropathy, which is leading to death. So, medyo delikado na pala, no? Yan. So, we have 2 types of toxicity, acute and chronic. Okay po, pag sinabi nating acute ng toxicity na nalanghap ninyo, okay po, pag na-expose ka dyan, immediate po yung magiging resulta. Hindi naman immediate na on the spot, no? Hours or days after the exposure. Katulad na lang, for example, absorption ng phenol sa balat. O phenol, chemicals yan. Creating po yan, no? Pagdating ng ilang oras or ilang araw, nagkakaroon ka ng chemical burns sa skin or ulceration of your skin. O kaya naman, nagkaroon ka ng contact sa
formaldehyde which is ginagamit sa embalsamo, no? Nalanghap mo yung formaldehyde. Nagkakaroon po ng irritation saan? Sa mata, sa ilong, at sa bibig. Kaya nga po pag nasobrahan sa formaldehyde yan, naglalaway, nagluluha, sinisipon, kasi nga nairita yung mucus. Nasaan ba yung mucus membrane? Nasa ilong, sa mata, at saka sa bibig. Okay, may mucus po kayo dyan. Ngayon, pag sinabing chronic, ito po naman, yung damage nito in specific organs, buwan or taon. Ang masama nito, nagiging irreparable to, irreversible. O for example, nakalanghap ka ng lead, no? Medyo lead, lagi ka nakakalanghap niya. Katagalan, ilang buwan, ilang taon, sira na kidney mo. Kailangan mo ng padialysis. No? Minsan, mapapansin mo, parang sumasakit yung tagiliran. O kaya naman parang nahihilo ka na. So, pag nagpa-check ka, makikita mo, sira na kidney. Eh, wala naman repair na sa kidney mo. O di magpapadialysis ka. Alam mo, most of the time, nakilala ko na nagpa-dialysis, saan ba nakukuha yan? Mahilig mag-inom, di ba? Mahilig mag-inom. Bakit? Linilinis kasi yung dugo dyan eh. Kaya po yung mga chemical, pag sobra, yung mahilig mag-inom, magsigarilyo, kung mapapansin ninyo, nagda-dialysis. Kasi dinadamage nila yung kidney. Chemical yan eh. Di ba? Alam mo ba, most of the time, sa dami na nakilala ko na nagpapadialysis, 90% of them patay na. Kasi ibigin mo, every other day, kailangan mong palinis ng dugo. Kasi wala nang naglilinis ng dugo mo, kidney mo. Pipila ka sa ospital. Ilang oras ka doon pipila. Yung isang araw mo, ubus na. Kinabukasan, pahinga ka, tapos babalik ka na ulit. Tapos walang garantisado yun na mabubuhay ka ng matagal. Kaya kayo, mag-ingat kayo ha. Pagdating po sa mga ganito, for example, ito, lead, inorganic. Kahit sa buhay nyo, wag na kayo mag-inom. Konti lang. Konti lang na, Sir Brod. Yan. Yun sa amin din, Ma'am Bea Angela. No? Magiinom siya, namatay siya dahil sa alak. Mm. Bakit? Di ba, yung alak, delikado yan. Nag-inuman sila. Ngayon, nagmaoy siya. Tinumba niya yung pulutan. Sinaksak siya ng patabi niya. Namatay siya dahil sa alak. Okay po, Ma'am Angela, no? Yan. Hindi siya namatay dahil sa chemical eh. Namatay siya dahil dun sa katabi. Okay, ano pa? Inhalation of asbestos. Yan nga, sinasabi ko sa asbestos, hindi po yan natutunaw. Pag pumasok po sa lungs nyo yan, forever and ever, biruin mo patay ka na, nandiyan pa sa lungs mo yan. And nagiging cancer po yan. Katagalan. Yung asbestos, alam nyo yan, yung mga nilalagay nyo sa mga, mga fire resistance po sa pader. Doon sa tambutso, di ba napapansin mo yung mga naglalagay ng binabalot, rinarap sa tambutso nila ng sasakyan? Asbestos po yun, delikado yun. Pag gumamit ka ng dapat naka-respirator ka. Respirator mask. Okay, delikado po yan. Okay, may local and systematic. Pag sinabing local, dun on the spot na chemical contact mo. Pag sinabing systematic, sa ibang lugar mo nakuha. Ganun lang yan. Ngayon, meron tayo ditong chemical hazard adverse health effect. So, sa SDS nyo, may mababasa kayong mga gatong salita. Okay po? Ano po yan? For example, neurologic. Pag sinabing neurologic, ang tinutukoy dito yung utak ninyo or your brains. Okay? Cardiovascular. Ibig sabihin yung puso. Cardiovascular. Okay? Or yung blood vessels ng puso. Pag sinabing hematologic, ito po yung dugo. Okay? Pag sinabing respirator, ito po yung inyong air passageway or yung inyong lungs. Yan ang tinutukoy. No? Renal, kidney. Urologic, bladder. Gastrointestine, ito po yung sa sikmura at saka large and small intestines. Ayan. Pag sinabing dermatologic, derma, ibig sabihin yan, balat. Okay. Teratogenic, ibig sabihin, birth defect. And carcinogenic, ibig sabihin po, cancer. Okay, mababasa niyo, baka magtataka kayo, ano kayong tinutukoy dito? Yan po yung ibig sabihin. Kaya, for example, ito, CNS, or Central Nervous System. Meron po mga chemicals, most of the time kasi chemicals, itong tinitira. For example, solvent. Yung kapitbahay namin, nagsosolvent. Kaya bakit? Hindi nagugutom. Okay? Ano ibig ko sabihin? Kasi may binablock siya na chemical na rinirelease ng utak para magutom ka. Yung katulad ng ginagawa ng rugby. Di ba? Pumapunta yan sa utak. Okay? Binablock niya yung mga katulad ng mga nagda-drugs. Nawawala po yung yung kanilang
pain receptors. Kung binablock kasi ng utak dahil ng drugs. Okay, ganun. Marami yan, no? Katulad nito, methenbutyl, tolins, or organic lead. Okay? Pag sa ice, methyl, acid, and alkali. Pag sinabing acid is lower than the normal pH. Diba? pH natin, water is 5. Pababa niyan, acidic yan. Pag pataas yan, alkali yan. Okay? Pag yung blood at saka kidney, kung mapapansin mo, parehas po sila ng mga chemicals na hindi pwedeng na pumapasok sa nila ng sobra. Kasi po, yung blood, dadaan po yan sa kidney. Tagalinis po kasi ang kidney ng blood. No? Cyanide, carbon monoxide, hydrogen sulfide, nitrogen dioxide, arsine, benzene, lead. Diba? Parehas na parehas sila. Kasi nga, yung dugo mo, pupunta yan sa kidney, lilinisin niya. Ano pa? Respirators nyo. Yung sa baga, ano po yan, silica, o yung mga dust, asbestos dust, coal dust, yan, o cottons. Ano pa, molds in bages, coriums, arsenic, ammonia. Pag nasobrahan, nagkakaroon ng problema sa lungs. Ano pa yung sa liver natin, organic solvents, at saka ethanol. O biruin mo, ethanol, no? Ano yung ethanol? Alcohol. Yan, no? Sobra rin pala. Oo po, pag napasobra kayo sa exposures ng ethanol. Sa skin, yan, epoxy resins, yung mga carbon lodi. Napapansin niyo yung makinis na transparent, ang tawag doon epoxy resins. So, pag yan napakuan sa balat mo, nagkakaroon ng irritations. Pwede magsugat or kung ano man. Formaldehyde, ganun din, nagkakaroon ng irritations or inaabsorb ng balat mo. Yung chemicals, pwedeng pumunta yan sa ibang parte ng katawan. Reproductive system, no? Pwede kang magkaroon ng ah hormone imbalance sa babae, no? Nagkakaroon ng maraming tagyawat, hindi regular ang regla, no? Ganun, pwede kang mabaog. Katulad yan, ethynyl glycol ether. O di ba, nakikita niya sa vape, sa chemicals na ginagamit niya sa vaping. Nakakabaog pala yun. Yan. Ano pa? Cytosic drugs, no? Ginagamit po yan sa mga nagko-cure ng cancer treatment. Okay? Inorganic mercury, ganun din. So maraming klase ng chemicals, no? Section 11. So, dyan daw natin mababasa yung toxicological informations nung mga chemical. Ano ba sabi ko sa inyo? Anything na may chemical sa loob ng construction site, dapat may SDS. Kasi dahil nito, kailangan malaman mo ano yung toxicological informations, what is the precautionary measures, etc. and so on and so forth. Biological, yan. May iba-ibang klase ng hazards pagdating sa biological. So, sabi dito, biological hazard encompass exposures to infectious microorganism, biological allergen, and toxin. Commonly cause of diseases due to exposures of contact. Okay? Common cause of health hazard in the workplace. Common. Okay? Ano yan? Soil, lupa, tetano, insect, no? Marami. Katulad ng langaw, malaria, ano pa, dengue. Plant, yan, no? Mga poisonous plants, no? Venomous plants. Birds, yan, no? Meron po yan, no? Katulad na lang ng ah, yung ipot ng ibon o kaya laway. Yan. Ano pa? Animals, no? Aso, pusa, daga, ano, basta iba-iba klase and human. Yan. Pwede rin po rabies, HIV, AIDS, STD, and microorganism, bacteria, fungi, parasite, and viruses. Okay? So katulad nito, may iba-ibang klase ng sakit. Teka lang. Wait lang ha, ihilang ako. Tsaka ayusin ko lang yung kwanto parang tumatagos yung ulan eh.
Grabe, lakas ng ulan. Okay, ito yung mga biological hazards with adverse health effect outcome. For example, sa minors, yan, TB, tuberculosis. Sa mga naman, sa mga agriculture, fishing, or animal husbandry, o mga nagbababuyan, di ba? Ganyan yan. Tetanus, hookworm, fungal infections, microorganism, and other animal handlers, like for example, rabies and parasite. So, tingnan natin dito. For example, TB. Meron tayong batas pagdating sa TB. Okay po, yung TB natin, tuberculosis natin, katulad nito, napansin niyo, no? Yan po ay pangwalong, ah, wait lang. Pangwalong dahilan kaya namamatay. Okay? Sa Pilipinas. Okay? Pangwalo. In all forms po yan. Actually, yung tuberculosis kasi, madali lang po yan gamutin. Almost 95% po na nagkakaroon ng TB, gumagaling. Kaya nga meron tayong Department Order 73 of 2005. Ito po, guidelines po to implementation ng policy and programs in tuberculosis prevention and control in the workplace. Okay po, yan po yan. So sa TB kasi, ito po yung cause lang bacteria. Kung bacteria yan, pwedeng gamutin niya ng antibiotic. Okay, ang pangalan po ng bacteria yan is Mycobacterium tuberculosis. Yan, droplets. So ibig sabihin, yan nakukuha po yan sa sneeze and cough. Nadadrop. Droplets. Okay? Mas delikado kasi yung airborne na-suspend lang sa air. Pero yung droplets kasi nahuhulog. Yan. Paano ba natatransfer yan? Inhalations of droplet, spray into the air from cough or sneeze by someone with infections. No? Merong infections na na atsingan ka. Kaya naman, umubo sa mukha mo. Pwede kang mahawa kasi bacteria siya. Okay, we have preventive strategies pagdating sa ganyan. May trainings, educations. Okay, meron tayo dito mga DOTS. Okay, ano po ba yung ating controls pag meron pong mga ganyan, pwede po nating i-arrange yung work arrangement ng workers ninyo na meron pong TB habang nagpapagaling siya. Hindi niyo po kasi pwedeng tanggalin yung tao may TB eh. Bawal po yun. Okay, kailangan meron po tayong prevention. Yan, for example, screening. Kung nalaman natin no, na nagkaroon sila ng TB, anong gagawin natin? I-refer natin po sila for treatments. Lalong-lalo na ngayon, meron tayong Section 13, no? Universal Healthcare, no? Access to the Universal Healthcare. I-refer natin sila. So, hindi naman necessary tayo gagastos. I-refer lang natin sila. So, kung saan man, yun ang natin eh. Pinaka trabaho natin or pinaka-duties natin o responsibilidad natin. I-refer sila. Hindi natin sila pababayaan. I-refer natin sila para gumaling. O is either sa klase ng treatment, di ba? Meron naman tayo, kada munisipyo natin, meron naman tayong treatment pagdating sa TB. Okay, company po should adopt this DOTS strategy management for workers with tuberculosis. And then also, pagdating po sa ganyan, non-discriminatory po yung policies natin and practices. Okay po, yung sick employees natin shall not differ from that any other illness. No, persons with TB-related illness should be able to work as long as medically fit. Okay, hindi mo sila basta pwedeng tanggalin without any valid reasons. Okay, also we can arrange their work, okay, and then their work accommodations kung yung sila nagtatrabaho sa site niyo na hindi sila makakahawa. Yan. Pwedeng work from home. Sir, paano yung gwardiya? Work from home. Medyo mahirap yung Sir Vincent, no? So, medyo work from home ka pero security guard. So, siyempre, titingnan mo muna ano ba yung pwedeng gawin para po sa ganung sitwasyon. Okay? Yan. Pwede naman sabihin natin, leave muna. Okay, ililive muna natin pero hindi natin sila i-terminate. Pag gumaling ka na, babalik ka para magtrabaho ulit. Okay, responsibilidad ng employer, siyempre, pagdating po sa pagpapatupad ng ng Department Order 73, ano? Yan. Provide informations, trainings, pagdating po sa preventions ng TB, no? Dapat po nasusunod po yung non-discriminatory practices in the workplace. Yan. Meron din po kasi confidentiality po to eh. Ibig sabihin po noon, hindi po pwedeng malaman na kahit na sino na may sakit na TB yun. Okay po? Yan. Kailangan gumamit kay coach. Yan. Ano pa? Ano naman sa employee? Okay? Sa employee naman po, kailangan pagdating sa ganito, binibigyan ka ng education and trainings, umattend ka. Pagdating sa mga TB preventions and controls, kasi ito po yung mandatoryo. Yung po mga health policies po kasi and programs,
mandated po talaga yan by our law. Kaya kailangan kung may pa-trainings, a-attend po ang lahat ng empleyado para matuto. No? Employee shall practice non-discriminatory act against co-workers. But bawal po kasi sa batas yung may discriminatory. Any kinds of act. Okay? Employees and their organization shall not have access. Okay? Pagdating doon sa taong may TB lang. Okay po, dapat po ito'y confidential. Usually, ang nakakalam lang po nito yung OH personnel, actually. Yan. Employee shall comply to universal precaution. Yan. Ano po yan? Yung observes natin yung code, cough ethic. Ano ba yung cough ethic? No? Pag umubo ka, siyempre takpan mo naman yung bibig mo. Pag bumahing ka, takpan mo yung bibig mo. Yan. Ano pa? Perform hands hygiene kasi bacteria yan. No? Yung bacteria, alam naman natin na yan ay kahit saan pwedeng mabuhay. Pagkakaiba niya sa virus cannot live without host. Bacteria can live without host. So yan, pag hindi ka naghugas, kunyari, bumahing ka, tapos tinakpan mo bibig mo. Yung kamay mo, merong panyan, merong tao dito, may mga bakterya. Kung ihawak-hawak mo yan kung saan-saan, pwedeng mahawa yung taong hahawak din doon. So, kailangan maghugas ng kamay, maliwanag, and proper wearing of PPE. Meron din tayong HIV. Sir, bakit pa kailangan natin pag-usapan pati HIV? Kasi kasama po yan. Yan, surveillance of occupational disease. Pag sa trabaho nakuha, occupational or work-related po yan. Okay? Bakit kailangan pa yan, sir? HIV tsaka AIDS. Meron nga tayong batas para dyan eh. Okay? Kasi nga, pag nakuha mo sa trabaho, occupational yan. O ito, tanungin ko na lang kayo. Lahat ba kayo dito tao? David, tao ka ba? Sigurado ka? Pakurot nga na pisngi. Oy, tao nga, tao. Si Randy, tao ba yan? O, si Ma'am Kinley. Ito, si Ma'am Maria Isabel. Tao ba kayo, Ma'am Maria? Tao ka ba? Oo, tao daw siya. O, si Ma'am Maris, tao ka, Ma'am Maris? Okay, ito, sunod yung tanong. Tanong ko sa iyo, Ma'am Pauline. Do you find attractive sa mga opposite sex mo or same sex? Na-attract ka ba? Na-attract ka ba sa babae o sa lalaki? Ha? Na-attract ka? Hindi kita marinig. Walang mic. Yan. Ulit. Para sagutin ni Ma'am Pauline yan. Gusto ko marinig yung sasabihin ni Ma'am Pauline eh. Nawala ang mic. Nawala. Ay, nako, nawala. O, ito na lang, si Isabel Sales. Ma'am Isabel, do you find attractive sa opposite sex or same sex mo? Na-attract ka ba? Opposite. Oh, 'di ba sa opposite? Okay. Di ba, mabuti, tao siya. O, ito, tanongin ko to. Ito si Lindsay Lohan. Lindsay Encina. Lindsay Encina, tanong kita, na-attract ka ba sa opposite or same sex? Sa opposite po. Na-attract ka. Bakit ko gusto sabihin? Kasi HIV kasi. Okay, ha? Bakit kailangan natin pag-aralan? Na-attract ka, tama? You are just human. Na-attract ka. Ito po kasi, HIV is a virus cause AIDS. AIDS is the serious. Ito po yung last stages ng HIV. It's a fatal condition na yung immune system mo, wala na. Totally, wala na. Para bang punapunta ka sa gera ng Iran at USA nang walang kahit anong saplot. Parang ganun, pwede ka mamatay instant. Yung sipon lang, pwede ka na mamatay pag naging AIDS na po yan. Bakit ko sinasabi dito? Kasi po, na-attract kayo. And then, wala naman siguro ditong minor, no? Hindi ka naman minor. Isabel, hindi ka minor. Hindi ka ba minor? Meron ba dito 17 pababa? Okay, wala naman, no? Muka lang, no? Mukhang 17. Bakit ko sinasabi? Kasi po, isa sa ways para mahawa po kayo is what? Sex. Okay? Intercourse. Ngayon, yung pong mga na-attract tayo sa katrabaho natin, we find them attractive. And one ways para to show our love to them is sex. Okay? Lalong-lalo sa demographics natin
na yung active when it comes to this. In sex, this is DOH ha, hindi ko to sabi-sabi. 25 to 34 years old. Yan po yung marami ang cases ng HIV. 25 to 34. Sumunod po dyan, mas bata pa, 15 to 24. Okay? Delikado pala yung edad ko, no? Kasi kwenta ako, 27 na ako eh. So, anyway, meron pa tayong cases. Ang masama nito. Sino daw yung pinakamaraming cases? Man to man. Okay? Ito po ay almost 60% ng cases ng HIV transmissions ay galing sa lalaki sa lalaki. No? Hindi ko naman dinidiscriminate yung mga LGBTQ, HTB. Okay? Pero ito yun eh, man to man. Okay? Lalaki sa lalaki. Dapat isang araw lang yung Pride Month, no? Pride Day na lang. Pag tatay, 1 day. Pag nanay, 1 day. Pag bakla, 1 buwan. Para discriminator na yung tunog ko ah. Hindi ibig ko sabihin, lalaki sa lalaki. Ito galing to sa DOH, hindi sa akin to galing. Bakit, sir? Bakit nahahawa? Kasi high viral loads kasi, lalaki sa lalaki is yung blood. Blood, dugo. Dugo talaga ang pinakamataas. High viral loads ng HIV. Okay, bakit? O sige, okay lang ba magbigay ako ng sample, no, Arabella? This is for educational purpose ha, hindi to kabastusan ha. Okay, may bibigay lang ako. Ganito kasi, ano bang ginagawa ng lalaki at lalaki pag nasa kwarto sa Rod? Nagkwekwentuhan. Nagkwekwentuhan ba sila? Hindi naman. Okay. Okay. Ngayon, papasok yung isa doon sa isa. No? Papasok si lalaki doon sa pangalawang lalaki. Ang problema lang, ang papasukan niya kasi it's exit door. No? Kasi yung exit door, one way lang po yan, palabas. So alam niyo yung tinutukoy ko, no? Hindi po yan kahit kailan pwedeng pasukan. Kasi if you're going to insert anything on that exit door, magkakaproblema ka. Ngayon, pumasok si lalaki 1 kay lalaki 2 sa exit door. Ang problema lang, yung exit door na yun, palabas nga, di ba? Pag pinansa mo pumasok, nagkakaroon ng force of entry. Nagkakasugat, micro tears. Okay? Nagkakaroon ng maliliit na sugat. Ang problema, pag po ang isa sa kanila ay may HIV, mataas yung chance sa mahawaan. Kasi nga nagkaroon ng sugat. Na-expose siya sa blood. Okay? Papasok dun sa isa, yun na. May HIV na. Ngayon, sunod dyan is yung multi-partner sa babae. No? Yung isa, may multi-partner, tapos nakipag-sex sa babae. 21% yung cases. Ang sunod dyan is 11% babae sa lalaki ang nag-sex. Oh, sir, di ba mas marami nagsesex pag babae at lalaki? Bakit 11% sa totoo lang? Ba't 11% lang po yung cases nila? Kasi ito lang, okay ha, baka mabastusan dito yung mga babae. But anyway, this is a biological body anatomy ng babae. Okay? Okay. I will give you some fun facts. Ang babae kasi, pag gusto niya kapartner niya, di ba, siyempre, gusto niya alam mo na, labi-labi. Nagkakaroon po ng relaxation sa muscle, down, doon sa part na yon, no? Okay, nag-a-arouse, nare-relax. So, there's no tensions. And then also, pwede yan pasukan, pwede yan labasan, no? Lalabasan nga ng bata yan, eh. Next, secondly, pag arouse po kasi ang babae, nagkakaroon ng natural lubrications. I don't know kung naranasan nyo na lang dito ng ibang babae, but you are secreting natural lubrications. Yan, no? Lubrications. So, walang force of entry. Pag pumasok na po yung kapartner nila doon, wala pong force of entry. There's no force of entry. Walang sugat, walang pwersa, madulas, walang chances na ma-expose ka sa dugo basta-basta. So, 11% lang yan. Okay? So, yun po yun. Ha? Ngayon, sa mother and child, pwede po kasi yan, amniotic fluid. Okay? For example, nagka-HIV na yung nanay, nabuntis, may papasa niyo yung HIV sa bata. O kaya naman, yung nanay, walang HIV nung pinagbubuntis yung bata, kaso nga lang, nagka-HIV nung linabas na yung bata. Paano mahahawa? Through dede. Kasi alam naman natin, yung milk ng nanay ay galing sa dugo niya. Okay? Nagko-convert lang po yung milk.
nung nanay sa blood, no? Yan. Ano pa? Sharing of needles. Yan, sa mga tattoo. No, madumi na tattoo shop. Ano pa? Sa mga nagda-drugs, no? Yung mga share ng needles, no? Tropa ako naman. Oh, ito oh. Tusok dito, tusok diyan. Nahawa. Less than 1%. Okay? So yan po yan no, during unprotected sex. Oh, ito by the way, para hindi ka na mahawa, no, pag nasa trabaho ka, tandaan mo lang yung sinabi ni Sir Bullet, A, B, C, D. Okay, para hindi ka na mahawa. Ano yan? A, absentees. Ano po yan? Huwag gawin, no? O for example, gusto niyo magka-relasyon kayo, huwag muna kayo mag-sex, no? Hangga't hindi pa kinakasal. Practice celibacy. Yan, no? Kasi there's so many ways to show loves dun sa kapartner mo, hindi lang dun. Oh, pag pinipilit ka na gawin niyo 'yon, red flag na 'yan. Kasi he doesn't respect yung, kuwan mo, yung belief mo, eh. Pag gano'n kasi ang tao, wag niyo nang i-entertain. Next, B. Ano po 'yan, be faithful. Isa lang dapat yung kapartner, okey? Kung isa lang yung kapartner mo, wala po kayong transmittal, lalong hindi mo naman kakilala yung mga nakakasalamuha mo sa trabaho. Ano pa yung C, "Sir, hindi ko kaya, eh, dinidemonyo ko, eh." Paano 'pag dinemonyo ko, gusto kong gawin? Di gamit ka ng PPE. Okay. Pregnancy protective equipment, condom. Okay. Sir, wala akong interest sa sex, eh. Pero nagda-drugs ako, tsaka mahilig ako sa tattoo. D, don't share your needles. And E, last, education. Yan, educate yourself. Okay po? Yan yung mga high viral loads. So, Siemens, vaginal mucus or cervical mucus, breast milk, amniotic fluids, cerebrospinal fluids. May gamot? Wala. Pero meron po tayong mga antiretroviral drugs. Okay? Ang ginagawa nito to suppress yung pong HIV. So, nandun pa rin. Kaso nga lang, sometimes hindi na siya detectable and pwede kang mamatay on normal causes. Okay? Ano pa? We have HIV pagdating po sa workplace. Department Order 102. Actually, ito po ay galing saan? Sa Republic Act 8504. Meron tayong implementing rules and regulations sa DOLE. Actually, yun yung batas, RA 8504. Meron din yan implementing rules and regulation sa DOH. Sa atin, sa DOLE, sinusunod natin is yung Department Order 102. Maliwanag, sabi ko nga sa inyo, ang batas, maraming implementing rules and regulations. Depende kung sa inong ahensya ng gobyerno ang humahawak. Okay po? Yan. Workplace policies natin, yung program, pagdating po sa HIV, yan po, yung mga education, trainings, ano po, yung mga non-discriminatory policies, yung pong ating pong work practices, no? Yan, referral, treatments, nandiyan din po lahat yan. Nada-download lang po yan actually. Kung gusto niyo makita yung pinakalaman ng batas, download niyo lang po yan, basahin niyo lang po. Basta po, pag pinirmahan po niyo yan, no, ilalagay niyo ako o kami, anong pangalan ng kumpanya, tapos pipirmahan niyo yan sa likod, tsaka yung safety officer. Kailangan naiintindihan. Okay, kung ano ba yung linalaman. Okay, hindi na po kayo gagawa niyan. Yan po yung may batas talaga. Okay, babasahin mo na lang, iintindihin mo na lang, i-implement mo na lang. Hepatitis B, fecal-oral disease po yan. Ano yan? Tae sa bunganga. Yan po ay parang HIV. May gamot sa B at saka sa C, hepatitis B and C, wala. Hepatitis A meron. Okay? Anong mga signs ano pong mode of transmissions ng mga to? Paano ba nahahawa? Same lang po siya ng HIV. Parehas po sila ng pagkakahawa. Okay, sa sex, no? Yan po sa blood, sa Siemens, vaginal mucus, mga ganun, breast milk. Yan. Ito, ganito yan. So may symptoms po yan or manifestations para masabi na parang may hepatitis B ako. Ano po yan? Abdominal pain, no? Pananakit ng sikmura, dark urine, no? Maitim yung ihi mo. Tapos may afternoon fevers, no? Pag hapon nilalagnat. Tapos masakit lagi kasukasuhan, walang ganang kumain, nagsusuka, laging mahina kahit wala namang ginagawa. At isa sa pinaka-one natin is jaundice. Ano po yan? Mukha kang minions. Nagiging kulay dilaw. Okay, yung mata mo, yung balat mo, yung gilagid mo, yung
kuko mo, lahat po yan nagiging kulay dilaw. Jaundice po ang tawag yan. Yan po ang pinaka-symptoms ng may hepatitis. Okay po. Okay? Yan. May preventive measures po ba tayo sa ganito? Meron naman, no? Para hindi ka magkaroon ng hepatitis B, magkaroon ka ng vaccinations or immunizations. Okay? Ano pa? Proper washing of your hands. Okay? Ano pa? Yung proper food preparation. Bakit? Oral po kasi yan eh. Tae sa bunganga. Kaya po yung mahihilig sa isaw, no? Tingnan niyo muna kung may laman yung isaw. Kasi pag may laman yan, no, tae ng kwan yan eh, manok yan eh. Tapos kakainin niyo. Tapos ang masama doon, sinasawsaw niyo doon sa mga street food. Di ko na sinasabi lahat ng street food madumi, no? Kasi kumakain din naman ako. Pero yung proper ways po kasi ng preparations ng pagkain ng ganyan, medyo pag nakita mo na ganun yung itsura ng mga isaw or yung food, huwag ka lang kumain. Kasi po, malamang sa malamang, pwede kang mahawa sa iba. Kunyari, may sakit dyan ng ibang tao, tapos nakikipag-sawsawan ka ng kung ano-ano man, no? Laway sa laway, o kaya yung isaw mataba, no? Tapos kakainin. Medyo maasim, no? Pero puno, no? Ang daming laman. Hindi mo ba alam yung kinakain mo, tayo na ng kwan yan, ng manok yan. Kasi bitukan nila yan. Ano pa? Yung sexual precautionary measures natin and avoid shared needles at saka lifestyle modifications. Yan. Ano yung ibig sabihin yan? Yung improper nutritions mo, gawin mong proper nutritions. Tapos exercise. Yan. Sa COVID, di ko na di-discuss yan. Wala naman na yan. Ergonomics tayo. So, maraming klase ng ergonomic hazards, no? Ano ba yung top 5 occupational disease? Top 5, ha? Occupational disease. Back pain. Disease pala yan? Opo, sakit po yan. Musculoskeletal disorder. Okay? Ano po yan? Prolonged standing. Improper posture sa pag-upo. Ano pa? Essential hypertensions. Magkakaroon ng cardiovascular diseases, sakit sa puso. Paano ka nagkaroon ng sakit sa puso? No, trabaho mo ba naman? Tigas ng ulo lahat ng workers mo. Hindi ka kaya magkasakit sa puso, no? Tapos kwan ka pa, lagi ka pang stress. No? Mental stress yan eh. Hypertension. Yan. Ano pa? Neck, shoulder pains. Okay, ito, sakit to ng mga nasa opisina. Bakit? Slouch. Yan, lagi naka-slouch. Kaya huwag kayo mag-slouch. Straight your body. Para yung ulo mo nakapatong lang sa leeg mo. Hindi yung nakalawit sa ulo mo. Kaya hirap na hirap yung leeg mo. Tsaka balikat mo. Sasabihin ng iba, sir, wala naman akong nararamdaman pag nakaganon ako. Oo, ngayon. Pero yan po kasi, collectively, katagalan, sumasakit na yan. Oo, sabi ko nga, disease, di ba? Pag sinabing health hazard, delaying time. Hindi naman isang beses mo ginawa, magkakasakit ka na. Eh, paulit-ulit mong ginagawa na akala mo walang problema. Kahit yung mga pag-upo niyo sa mga upuan ng mga nakatabingi na yan, di mo alam, sumasakit yung likod mo. Eventually, sobrang sakit na. Ang masama nito, irreparable na. Kahit ano, paanong hilot pa ang gawin mo dyan, kahit anong pamasahe mo pa, hindi na mawala. Wala yung back pain. Kasi bakit? Nagkaroon na siya ng irreparable na disease. Ano pa? Occupational asthma. O occupational asthma. Ibig sabihin sa trabaho nagka-asthma. Paano malalaman sir pag sa trabaho nagka-asthma? 'Di ba meron kayong pre-medical examinations? Nakalagay doon kung kayo ay totally fit. O, 'di ba? Eh titingnan naman 'yan. Kaya nga Rule 1960s or yung medical services. Occupational medical services. Ano ba yung mga medical services na 'yan? Yan po yung pre-medical examinations, periodic medical examinations, special medical examinations, yung separation medical examinations. Even yung pag nag-resign ka, meron din po yan. Separation medical examinations. Makikita kasi sa mga examinations kung doon mo nakuha yung magkakaroon ng asthma and other infections. Ano yung mga other infections? For example, dermatitis, sakit sa balat. Yan. So, ergonomic, yan. It is the science and practice of designing job and workplace to match the capabilities and limitations of the human body. Ano ibig sabihin yan? Ang trabaho ang nag-a-adjust sa tao, hindi baligtad. Okay? So, bakit daw importante ang ergonomics? Okay po? Kasi po yung mga overextensions, o ito na lang, lahat po ng galaw ninyo na sobra ay nagkakaroon po ng ano po yan, ng development ng musculoskeletal disorder. Okay? Katulad na lang po nito. That is the neutral posture.
Pag nagkaroon po kayo ng mga flexions, no, back extensions, no, back flexions, overextensions, no, bending, stretching, lahat po 'yan, twisting, la lahat po 'yan ay nagiging ano po 'yan, nagiging cause po 'yan, katagalan ng musculoskeletal disorder or yung improper postures while you are working. Okay? Yan, repetitive strain injuries and overuse injuries. Okay? Anong target nito? Yung po mga soft tissues ninyo. Okay? Gradually. Katulad na lang ng muscle. Tendons, ligaments. O ano pinagkaiba? Tendons kasi, yan po kasi, yung tendons natin. Okay? Ang tendons po kasi, sa totoo lang, yan po yung stretchable. Kaya nga pag nagkaroon ka ng strain, na gumagaling. Kaso nga lang, pag nagkaroon ka ng sprain, ano po yung operasyon? O dahil bakit? Ang ligaments po kasi matigas, rigid. Ang problema, pag na-damage, kailangan operahan. Yan. Ano pa? Yung mga joints. Okay, blood vessels. O blood vessels, nagkaroon ng vibrations. Ano, na-expose ka masyado sa vibrations. Anong nangyari? Yung blood vessels mo hindi nabarahan o kaya naipit. Anong nangyari? Mahirap na umikot yung dugo, nerves, ganun din. Ano yung mga common musculoskeletal disorder? Tendonitis. Ano yan? O, iba yan sa arthritis. Tendonitis is shearing of your tendons. Ibig sabihin, nagkaroon ng sugat yung tendons mo. Okay, carpal tunnel syndrome. Sakit po yan mga nag-oopisina. Bakit naiipit yung ugat ng carpal? May ugat po kasi yan sa gitna. Naiipit. Okay, nandito. So, para mawala yun, anong nangyari? Yan po inooperahan kasi namamanid po yung kamay or nawawalan ng pakiramdam. Tennis elbow. Nagkakaroon po ng punit yung ligaments dito sa joints ng kamay mo. Bakit tennis elbow? 'Di ba yung mga tennis player ano 'yun, yung mga front hand, back hand, 'di ba? Ganon. Sobra po 'yun. Pag nasobrahan yung pwersa dito sa elbow nila, ang tawag dun sa disease na 'yun, tennis elbow kasi nagkakaroon ng punit. Ano pa? Neck and back injuries, strain, sprains, bursitis, thoracic outlet syndromes, yan, trigger fingers, yung mga pamumuti ng daliri kasi wala ng dugo. Ano pa? Vibration-related exposures. Katulad na lang po nito. Yan, oh. Meron po tayong ligaments dyan at saka median nerves. Nagkakaroon po yan ng pag-ipit. Yan. Ano pa? Ito pa. Yung sa tennis elbows natin. No? Tendons natin. Yan. Nagaling naman kasi tendons yan eh. Mahirap yan ligaments. Pag ligaments na punit yan, operasyon yan. Mga tendons natin, yan, no? Nagaling po yan. Kaso nga lang matagal. Siyempre, yan eh. Biyak yan eh. Neck and back pain. Neck and back injuries. Yan, no? Yung kung magiging slouch natin o kaya pagbubuhat natin gamit ng likod natin. Yan, ligaments. Delikado po yan ligaments pag naputol. Okay po, kailangan operasyon na po yan. Hindi po yan katulad ng tendons na stretchable. Ligaments po, yan po ay medyo makunat. Kaya yan ay matibay. Kaso nga lang, pag na-damage yan, kailangan mong operasyon yan. Matinding recovery. Meron din tayong bursitis sa kung po natin yan sa shoulder o yung bursa. Tapos po tumatama po yan sa ating buto dito. So, anong nangyayari? Nagkakaroon po ng musculoskeletal disc injuries. Trigger fingers, yan yung mga arthritis natin, yung mga arteries natin pala, sorry. Naiipit. Okay, naiipit po sila kaya namamaga. Namamaga. Yan. Yung daloy ng dugo, medyo nahihirapan. Yan. Meron din tayong white fingers. Ba't nagkakaroon ng white fingers? Yung white kasi, yan po ay indications na hindi dumadalo yung dugo. Kaya nga, ang gawin nyo, pisilin nyo tong daliri nyo. Pisilin nyo ng matigas, tapos bitawan mo. Tingnan mo yung kuko mo. Pag yan hindi bumalik within 2 seconds, yung dugo mo, yung pagiging pula ng dugo, ng daliri mo, may problema ka sa ugat. No, patingin ka na sa doktor. Ibig sabihin, may problema na. Baka kaya ka namamanhid. Namamanhid yung mga daliri mo, o kaya yung katawan mo. Ibig sabihin, may problema sa ugat, no? Lalo na sa kamay. Okay? Yan, pinipisil po yan. Tapos, bitawan mo 2 seconds at babalik agad yung dugo. Pag hindi, yan, may problema. Ano yung symptoms natin pag may MSDS ka? Discomfort, syempre. Kasi alam mo na may problema sa katawan eh. Okay, masakit, no? Numbness, no? Wala pamamanhid o kaya naman yung tingling sensations ba, yung parang maraming tumutusok-tusok, nakarayom. O kaya sometimes namamaga, kaya burning sensations. Pag-iiba ng kulay, yan, medyo kabahan ka na. Ano pa, yung tightness ng mo, ng katawan mo, no? Parang stiff na stiff ka. So ibig sabihin may sumasakit sa iyo, meron ka ng MSDS. Hindi na po normal 'yan, no? Meron ka ng disease.
Why it's important to recognize the symptoms? Kasi po yung acute injury, madali po siyang maging chronic injury kung hindi po ito magkakaroon ng early treatment. Oh, yan po. Kailangan po yung pong early detections. Mas maganda, maaga na masolusyonan, mas successful siya na hindi maging sakit or maging chronic injury. Pwede po kasi kayo mabaldado o kaya naman operahan. Totoo po yan, no? Kung mapansin mo yung mga diniscuss dito, pag lumala, pwede pong maging cause yan ng disability nyo. Yan. Cause po ng musculoskeletal disorder natin, heavy, frequent, and awkward liftings. No? Pag nagbubuhat po kayo, gamitin nyo po yung paa nyo, hindi po likod. Yan. Napakadelikado, napaka-sensitive ng spinal cord. Although magkasama lagi ang spinal column tsaka spinal cord, no? Kasi nakadikit po yung spinal cord natin sa spinal column. Spinal column kasi gumagaling, kasi buto yan. Kaso nga lang, pag damage spinal cord mo, is your time, baby. No? Baldado ka. Okay, nakukuha sa pushing, pulling, carrying loads, working in the awkward postures. Kaya nga po, may standard ways tayo ng pagbubuhat, no? Paggalaw, yung taas ng height natin, hindi po dapat tayo ang nag-a-adjust. Ang trabaho nag-a-adjust sa atin. Yan. So, risk factors, na-discuss na rin yan. O katulad dito nasa picture. Sobra yung excess force na ginagamit niya. Anong magandang gawin? Eh, di gumamit siya ng uh, barrel lifter. Mas madali yung trabaho niya, di ba? Kaysa sa paikot-ikutin niya or kalad-karin niya yung barrel. So, ano mangyayari dyan? Mapapersa yung mga ligaments, muscle, tendons, no? Awkward postures, muscle, yung joints natin. So, magkakaroon ng musculoskeletal disorder. Eh, kung yung sabihin natin, 10 na barrel ang buhatin niya ng ganyan. So, malamang sa malamang, ma-develop niya yung MSDS niya. Eh, kung gumamit siya ng proper tools, ng standard way, kung paano mag-lift ng mga ganyan, hindi yan magkakasakit. Okay po? Meron tayong mga ergonomic control methods. Ano yung mga ergonomic control methods natin? So, trainings. Administrative control. Trainings. Pa-conduct tayo ng training. Ano pa? GHA. GHA kasi ginagawa po yan para po yung step by step ng trabaho, makita natin ano yung associated hazard sa kada step at mabigyan natin ng recommendations. Okay? Para makita natin kung yung bang step na yon is unnecessary o kailangan. Kung unnecessary, tanggalin natin para mabawasan yung hazard na expose yung workers. O ito, engineering control. Katulad na napapansin nyo, di ba? Ano nag-adjust? Trabaho. Katulad sa height. Maliit yung isang babae. O di, mas kwan yung area niya, mas mataas. O, ano pa? Yung nasa gitna. O, instead na pwersado yung paggawa ng trabaho niya, meron na siyang machineries. Yun na lang yung napwepersa, hindi na siya mismo. Instead na buhatin naman doon sa kanan, doon sa pinakadulong kanan, instead na buhatin yung block, anong ginawa? Linagay sa conveyor. So, yung conveyor na yung nagmumove ng mabigat na bagay. Naintindihan nyo? Kung mapapansin yung engineering control, may pagbabago, may physical changes sa trabaho para makontrol yung hazard na yon, which is physiological. Meron tayong sa pag-upo. Yung tamang height ng upuan, na-adjust yan. Yung pong ating pong kamay, yung pong ating layo sa screen. Pati nga paggamit nyo ng laptop, cellphone, tablet, may proper way. Pero nyo, pati bala yun? Yes po. Meron po tayong mga engineering control dyan. Mapansinin nyo yung kanilang ergonomic control methods pagdating sa paghawak ng cellphone, tablet, tsaka laptop. Di ba? PPE. Ito naman doon sa mga vibrations related na hazards, no? Kaya po tayo may gripping, ano pa, yung pagbubuhat, no? Yung lifting strap, o kaya shoulder harness para yung lifting braces, yun po yung magtutulong or mas mapapadali pagbubuhat natin. Yan, knee pads, okay? Yan. So sabi dito to address awkward body posture, use tools with longer handle. So hindi ka naman yuyuko na. So katulad nitong nasa picture, 'di ba? Bubuksan niya sana yung nasa baba. Anong ginawa niya? Meron siyang pangkawit. So hindi na siya tutungo para buhatin 'yun. Anong ginagawa na lang niya? Gagamit siya ng proper tools. 'Di ba? Hindi na siya magbe-bend, di ba? Hindi na siya magkakaroon ng unnecessary movement. Sabi ko nga sa inyo, anything na nag-move yung katawan mo, pag paulit-ulit o kaya naman excessive,
nagiging cause po yan ng musculoskeletal disorder. Kasi true on the human, true din po sa machineries. No? All moving parts eventually have wear and tear. Ganon din po sa tao. Pag nasusobrahan yung galaw, nagkakaroon ng wear and tear. Kaya nagkakaroon ng sakit na musculoskeletal disorder. Maliwanag? Maliwanag. Guys, any questions? Violent reactions? Walang tanong? Tanong na kayo. Bea, Johnson, tanong ka. Itatanong ka? Taas lang ang kamay na None. gustong magtanong. None, sir. O ikaw, Sales. Maria. We. Hindi nga. O ito, si Pauline. Babawi yan si Pauline. Di sumagot kanina yan eh. Magtatanong yan. Tama. Ano gusto mo itanong, Ma'am Pauline? Walang mic. O, Kinley, Nicole. Ito, si Lindsay. Jan, Martin, Pasol. Any questions? Wala pang magtatanong sa inyo. Maghapon na tayo nagkwentuhan. Nakakunti pa lang yung nagtatanong. Gusto ko may magtanong. Gusto ko kahit isa lang. Claire, gusto mo magtanong? Magtanong ka na. Ines, Tambiga. Any questions? Ivy. J-Lo. Andy. Darlo. Sino pa ba dito? Romeo. Yan. Any questions po? Ito si Jay o Kate. Any questions? Wala? Kahit isa? Trixie Ann. Sa na-discuss natin maghapon, wala kayong questions? We, imposible naman na hindi kayo na-confuse. Si Gian. Ito, gusto magtanong ito si Gian eh. Pogi pa. Ay, yung isa palang pogi. Sino yun? Si Gio. Yan. O, Gio. Nasaan na yun? Whoosh. Ito si Sir Vincente. May gusto magtanong nito eh. Any questions po? Off pala camera ko kanina pa. No question, sir. Okay po. Naintindihan nyo naman, sir? Naintindihan nyo ba yung pinagsasabi ko maghapon? Yes, especially do sa HIV. Ay, HIV. Oo, sir, yan. Nakakala kasi natin hindi kasama yan. Actually kasi anything na nakuha mo na sakit sa trabaho is already work-related or occupational. Galing sa trabaho. Magkaiba. For example, nagkasipon ka. Baka naman sa bahay nyo yung nakuha. No? Sasabihin mo, hindi, work-related. Nagkasipon ako sa trabaho. Baka naman hindi. Or seasonal lang yan. No? Hindi mo pwedeng sabihin nyo. Sa trabaho mismo. Yan, nahawa ka sa katrabaho mo. No? Ganyan po yung mga sakit natin. Nakuha mo sa chemicals. Yan. Okay, guys? Wala lang questions. Any questions? Wala. Talagang wala. David. No? Patunayan mo kaya mong itumba si Gulayat. Sige na. Tanong ka na. Ito na lang katokayo ko, taga Batangas. JB. Yan. Any questions? Ha? Ano 'yan? Walang lalabas sa sounds eh. Ano po 'yon? Wala naman po. Wala. Bea. Yan. Gusto ko magtanong to si Bea eh. Bea Martinez. Yan. Sir, curious lang ako. Sa isang workplace, mayroong maraming kaso ng say HIV ganun. Sinong mananagot or may gagawin bang action para sa mga ganong Oo cases? naman, may action tayo kasi kwan po yan, responsibilities po yun ng ating kwan yan eh, ng ating employer po. Pag ganun po, kailangan nating alamin, saan ba galing? Bakit may ganito? So may pagkukulang, ba kailangan magkaroon ng investigasyon? Kailangan natin malaman ng root causes, bakit maraming bading, maraming kaso ng HIV. Okay po. Yan. So, kailangan nating masolusyonan. What is our controls? Hindi ba na-implement na properly yung ating Department Order 102? Kaya tayo nagkakaroon ng mga HIV? So, there's a problem siguro. Kailangan natin ayusin.
Okay? Kailangang ayusin, ma'am, no? Yan. So sabihin mo may penalties ba? Wala naman ako nakikita. But for example, masyado ng alarming yan. Baka pumasok na po dyan yung mga NGO natin or national government officers natin. Okay? Kasi medyo very alarming na yan eh. Ano ba yan? Den ba yan ng kabadingan? At may party ba dyan? At kayo nagkakaroon kayo ng mga sakit? Yan. Kasi, di ba, sabi ni ma'am, maraming cases ng HIV, ma'am, no? Oh. So, yun po, no? Natrabaho ba natin? Oo, kasama yan sa occupational safety and health, eh. Para no, magawa tayo ng initial reports natin. Ano yung findings natin? So, by the way, sa mga dadating naman na trainers nyo, tuturuan naman ata kayo mag-imbestiga, eh. So, sige, bahala na sila magturo sa inyo yan. Any questions? Si Arwin. Sir, excuse me, sir. Curious lang, sir. Mm. What if, po, na nagawa naman lahat yung implementation, lahat ng mga prevention for accidents and kaning, ano pa ba? Lahat ng mga hazardous na mga mangyayari. But what if, sir, na may nangyaring accidents na although may prevention na nagawa, pero may nangyayari pa rin na accidents. So, ang mangyayari po dyan is may penalties pa rin po ba sa atin as a let's say safety officer po, sir? Okay. Sir, ang tanong, sabi mo, ginawa mo naman lahat. Di wala. Kasi ginawa mo na trabaho mo eh. Kung sabi mo may aksidente. Eh, sa investigasyon, ano ba lalabas ba't na aksidente? Negligence ba ng workers? O sabi mo nagawa na lahat. Eh di most commonly sigurado, negligence na ng workers. Ilan bang percentage ng accident ang causes? 88% is unsafe act. O ginawa ng tao, deviation from the standard. Kasi sabi mo nga, nagawa na lahat ng standard. May na-aksidente pa rin. Kasi hindi naman yan kuan eh. Depende, sabi natin na aksidente dahil nakidlatan, tinamaan ng landslide, o iba yan, act of God yan eh, di ba? 2%. Pero kung sabihin natin, ginawa mo na implementations, na-aksidente pa rin siya, you need to investigate, ano ba yung root cause, ba't na-aksidente? Negligence of the workers or improper na procedures or anything else, there's a lack of something. Pero kung tinatanong mo pa rin na meron ba pananagutan ng safety, depende, ginawa mo ba trabaho mo? Paano mo malalaman kung ginawa mo trabaho mo? Based on the investigations, meron kang paper trails. Yes po, nagkaroon ng conduct ng trainings para po sa trabaho na yan. We already follow po ng procedures po natin when it comes to permit to work. Nagawa na rin naman po yan. Kaso na-aksidente pa rin. O sino may kasalanan? Based on the investigations, lasing ang nagtrabaho. Notorious negligence ng workers. So, sino may kasalanan? Workers. So, makakasuhan ba ang employer? Hindi. Kasi bakit? Ginawa ng employee yun eh, ng workers eh. Kaya siya na-aksidente. Kasama ba sa standard na pwede ka mag-inom sa trabaho? Hindi. Okay, depende kasi sa sitwasyon, scenario, sir, no? Depende pa rin yan. Pero kung ginawa mo na yung trabaho mo, hindi ka kasama sa magiging isa sa naging dahilan ng aksidente or makakasuhan kung may kaso man. No? Apa. Basta gawin mo lang trabaho mo. Lagi lang ko lang sasabihin sa inyo, no, pagdating sa trabaho, dapat po nakapapel. Okay? Kausap mo si manager, kausap mo si workers, kausap mo kahit sino man yan, papel. Leave paper trail. Kasi lagi yung tatandaan, ito lang, no, harsh truth. Ang tao nagsisinungaling. Ang dokumento, hindi. Okay? If you are well documented lahat ng trabaho mo, wala kang kakaba-kaba kasi dokumentado eh. May ebidensya ka. Ika nga, anong papakita mo sa korte? Sabi-sabi, hindi naman pwede yun. Kasi sabi ni manager, okay daw eh. Kaya pwede daw namin gawin. Eh, ang problema, nasa ebidensya mo na sinabi ng manager nyo na gagawin nyo yan. Wala kang mapakita. Oo, di ba? Yan. Okay ha? Any question? Ito si Alfanta. Any questions? Sir, sabi niyo po kanina yung trabaho po dapat yung mag-a-adjust imbes yung worker. So, paano po if nalagay sa sitwasyon yung isang worker na wala siyang choice o kaya pressure siya na gawin yung trabaho kahit hindi na sang-ayon o hindi na Actually, align? okay. Ito kasi, no, hindi ka pwedeng magipit. Lagi kang meron ka protection. Kaya nga ginawa yung batas natin. Okay? Sabi ni ma'am, paano daw pag ginipit ka? Ito lang yan, no?
Okay, pag hindi ito nasunod. Tsaka retaliatory actions towards the workers, 100%, 100,000 pesos po na penalties yan actually. So tingnan natin dito, no, yung pong workers' right. Okay, section 5 to 6 po kasi section 5 to 8 yan. Ayan, no, workers right to refuse unsafe work. May karapatan ka tumanggi. Employee or worker have right to refuse without threat or reprisal from employee. Walang pananakot. Okay po. If imminent dangers exist in the workplace as preventive measures, the safety officer may follow their determinations and without fear of reprisal. O ibig sabihin, hindi ka tatatakot na ikaw ay gipitin. Implement a work stoppage or suspend operations in case of imminent danger exists in the workplace. The employer o yung employer ninyo at saka safety officer or workers shall immediately notify the DOLE kung imminent danger or pwedeng may mamatay. Employee or worker cannot be required to return to work if there is continuing imminent danger. So, hindi ka pwedeng pabalikin kung meron pong imminent danger pa rin doon sa trabaho. They may also refuse to work until work stoppage order issued by the DOLE Regional Director is lifted and appropriate corrective measures have been implemented. So, naayos. Okay po, the DOLE shall conduct investigation to validate the safety officer findings. Okay, if the imminent danger situation still exists at the time of the investigation, WSO shall remain in effect. Otherwise, the WSO shall be lifted immediately kung naayos na. Employee workers affected by the imminent danger situations may be temporarily reassigned. Hindi ka pa uuwiin, hindi ka muna papasok ng ilang araw, i-reassign ka. Kasi kanino ba may problema? Employer. So hindi ka dapat ang nagsasuffer. Okay? The other operations provided there is no safety and health issue. So pwede ka ilipat ng trabaho basta walang imminent danger or pwede ka mapahamak doon. Or may be allowed to render work alternative or flexible working arrangement. Yan po yung sinasabi. Ngayon, pagdating naman sa Section 38, siyempre, di ba, hindi ka nagtatrabaho. Basahin natin, Section 38. Okay, nasa ba? Section 38. O, ito. Payment of employer worker during work stoppage. O, di ba, pinatigil yung trabaho. If stoppage work due to imminent danger occur as a result of the employer, contractor, or subcontractor violations or fault, they shall pay the affected workers their corresponding wage during the period of such stoppage of work or suspension of operations. Hindi ka pwedeng pauwiin, no? Babayaran ka nila. Okay? For the purpose of wage payment and other liability arising from the WSO, employer, contractor, subcontractor is presumed to be at fault. O, biruin mo, sila talaga yung may problema. If the WSO or work stoppage order is issued as a result of imminent danger situation that could endanger the life of the employee or workers. Ngayon, sabi mo, sir, binabalaan kami, no, for refusal ng pagtrabaho namin. Anong gagawin namin? Ito naman. Ngayon, magsumbong ka kay DOLE. Kasi, bakit? Ang sabi dito, making. O, ito yan ha, sa Section 42 yan. Section 42, Prohibited Act and Corresponding Penalties. Ngayon, pinag-initan ka kasi ayaw mo magtrabaho o kaya nagsumbong ka. Making retaliatory measures such as termination of employment, refusal to pay, reducing wage and benefits, or any manners discriminating against any workers or given information relative to the inspection conducted. 100,000 pesos. Retaliatory actions. No? Yan. Nung nagsumbong ka, tapos pinag-initan ka pa rin. So, meron kang pagkakapitang batas. Okay po? Huwag kayong matatakot, no? Na kayo ay pag-initan. Sumbong nyo kay DOLE. Lapit lang kayo sa mga regional office namin yan. Kung gusto mo, sumbong ka kay DOLE, punta ka sa regional office, o kaya pumunta ka kung concern mo dun sa mga Bureau of Working Conditions. Basta, tanong nyo na lang dun sa desk kung saan kayo dadalhin na ahensya ng DOLE pagdating nung sa concern ninyo, pagdating sa ganyang bagay. Now, huwag kayo matatakot na pag-initan ka. Sabi mo, sir, I have a rights. May karapatan ako. Okay? I have the right to refuse. So, it's not my fault, no, sir, na yung trabaho natin is delikado. Hindi kami pwedeng persahin kasi negligence po yan ng employer nyo na dapat in-actionan. Ano ba sabi sa batas? Rule 1030. The employer give
his or her employee hazard-free environment. Okay, don't normalize po ng pananakot, no? Anything sa pananakot, isumbong mo agad kay Dole, huwag ka matakot. Ngayon, tinanggal ka sa trabaho without any, hindi nakalagay sa labor code, no? Presidential Decree 442. Okay? So basahin natin. Ano ba lang yung grounds para ma-terminate ka? Masabi ko nga sa inyo, di ba? Pagdating sa ganyan, kailangan alamin natin yung kwan natin. Okay? O, ito. Nasaan ba yan? Book 6 ata yun? Book 6. Okay. Book 6 ng Article 297. O, ito lang yung grounds para matanggal ka, ha? O, babasahin natin. Sabi ko naman sa inyo, eh. O. Okay. Book 6, Article 297. Terminations, di pala to, terminations of employer. Oh yes, terminations. Ano pa? Unang-una, para ma-terminate yung employment ng tauhan niya, serious misconduct or willful disobedience by the employee of lawful order of his employer or representative. Next, gross and habitual negligence by the employee of his duty. Ibig sabihin, hindi niya ginagawa yung trabaho niya. Okay, fraud or willful breach by the employee trust reposed in him by his employer or duly authorized representative. Ano pa? Commission of crime or offense by the employee against the person of his employer or any immediate member of his family. Pananakot, no? Nanakot ka. Ano pa? And other causes analogous to the foregoings. Oh, yan lang. Okay, ibig sabihin, negligence or notorious negligence. Anong ibig sabihin yan? Notorious negligence. Ito po yan. Okay? Eh, hindi ka naman nag-notorious negligence eh. Ine-exercise mo lang yung karapatan mo. So, wala ka doon. Pag nagkaroon ng terminations, illegal terminations, yan po ay pwede maging case po yan for administrative grounds. Okay po? Maliwanag? Excuse me lang, sir. Ah. Applicable pa ba din po ba yan sa ano? Sa mga uso kasi yung sa construction na kung saan may mga worker na wala silang mga papers na to justify na sila yung worker sila sa kumpanyang ganyan. Tapos let's say nangyari yan. Applicable pa din po ba yan pag Contract. walang contract na or walang Illegal po papeles? yun. Paano pag Kailangan, ganun? kailangan, hindi ka pumayag. Ba't ka magtatrabaho wala kayong kontrata? Pag ganun po kasi, sumbong nyo na kay Dole. That is malpractice po yan. Kailangan po may kontrata po kayo. Legal, tawag po dyan, employer-employee relationship. Dapat po may bind contract kayo pagdating po sa mga trabaho. Kahit po yan ay ilang buwan lang, ilang araw lang, kailangan po may bind contract kayo to protect yourself as a workers. Kaya nila hindi nagbibigay ng kontrata kasi nga, para wala silang ano po sa inyo, responsibilidad. Kaya po yung mga hindi normal. Yung sinasabi mong applicable dapat lahat yan. Kailangan may kontrata. Okay? Pag hindi ka binigyan ng kontrata, huwag ka magtrabaho. Ngayon, tatakutin ka, di sumbong mo kay Dole. Para yung mga taong ganyan, yung mga nag-exploit po ng mga katulad dating maralitang Pilipino, kailangan po mabawasan. Kaya nga tayo may gobyerno eh. May kuwan tayo, meron tayong mga ahensya ng gobyerno na tumutulong sa ganyan. Okay po? Kailangan isumbong yung mga ganyang maling trabaho. Para ano, hindi po ma-normalize yan. O sir, Arwin, huwag kayong papayag na wala kayong kontrata. To protect yourself. Yan. Ano yung sila lang yung kumikita tapos pag na-aksidente ka, ano, TY na lang. Hindi po pwede yun. Galit ako sa ganun. Kasi bakit? Imagine mo, buhay yun. Buhay ng tao yun. Okay? Pag nawala yung isang workers, ilang araw lang, pwede paltan ng kumpanya. Pero yung taong namatay or na-aksidente, magsasuffer niyan yung pamilya. Okay po. Yan. Sir, no? Siya na kayo, no? Si Sir Gian. Gian. Ngayon, gusto mo magtanong? Kanina, tinatanong kita. Ano Sir, yun? naiyala ako kanina. Sir, since po kanina, di ba, na-mention nyo po na every worker has the right po, sabi ninyo, sir. And syempre po, since napag-usapan din po natin yan sa HIV, syempre po, may mga tao namang pong hindi naman po gustong mangyari yon sa kanila. Tapos po, sir, may tanong ako, sir. Is there any lawful ways para ma-face yung mga taong nagdi-discriminate sa mga taong nangyari yung HIV since hindi naman din nila
ginusto yun, sir? Kasi sir, may mga cases na ganun, di ba, sir? Oo nga, Na oo. hindi sinabi po na may HIV po pala yung naka-intercourse niya. Ganun po, sir. Oo, yung gusto mong kasuhan, yung Oo, sir. naka-intercourse Yung mo. about sa discrimination po, sir. Iba yung discrimination. Ibig sabihin, may HIV ka, ganito, ganyan sa trabaho. Iba po yun. Yes So po, sir. pagdating sa ganun, kailangan kausapin mo muna HR. Kailangan po kasi yung mga ganyang problema pagdating sa employee sa employee, ang nagmi-middle po kasi diyan is yung HR ninyo. So tanongin muna ano yung mas magandang solusyon. So bibigyan kayo ng suggestions ni HR. Kung hindi kayo satisfied, so pwede niyong i-up yan. Itaas niyo po yan. Tanong kayo sa mga legal lawyer or kung wala kayong pambayad ng legal lawyer, punta ka sa DOLE kung sa tingin ninyo is kuwan po yan, work-related po yung nangyari sa inyong discriminations, hindi nasusunod yung polisiya ng kumpanya to give you another advices. Okay, sir? Yan. Okay po. Yan. Thank you, Pero yung, sir. yung tanong mo naman, nahawa ka, hindi sinabi sa iyo. Okay, hindi disclose sa iyo yan. Tanong ka na lang, sir, sa lawyer kung ano yung magandang advice sa kaso pagdating sa ganyan naman. No? Pero pagdating sa trabaho, hindi pagkakaunawaan ng katrabaho mo, HR muna ang kakausapin. Mag-usap muna kayo. But safety officer, ano ba sabi ko? Occupational safety and health aspect. O, pagdating naman po sa dispute ng mga workers, wala kaming kwan dyan, alam dyan. Magsuntukan kayo, yun lang sasabihin ko sa iyo. Pero pagdating po sa democratic decision making, syempre HR po ang mamamagitan. Kasi sila po yung nakakaalam kung ano yung dapat gawin. Para po yung dispute maayos. Kung hindi kayo mag-agree sa disputes ninyo yan, itaas nyo na po yan sa mas mataas. So management, kakausapin ninyo ano ba yung magandang solutions. Yan. Kung hindi talaga, magkasuhan na kayo. Okay? May questions pa? Ha? May tanong? Any questions? So, hopefully, na-satisfy ko yung buong maghapon nyo, no? Even though I cannot exceed your expectations, at least, na-reach ko naman yung expectations nyo. Hopefully. Okay, no? Sana naman. Hopefully, no? But anyway, I cannot please everyone. But I will show you my Facebook account and also my private number. So if you have any questions, you can add me on my Facebook account. We can be friends, no? Yan. Tapos ito po yung GCash number ko. No? Baka gusto niyo mag-donate. And this is my Facebook account, no? Bata po yung picture. Yan. Okay na? Okay na? Okay, bye-bye guys, no? Thank you sa pakikinig. Hopefully, makapasa kayo sa exam ninyo. Ano, Sir Thank Marie? you. Thank Okay. you. Okay, thank you rin po, no? Okay lang. By the way, kahit naman bumagsak kayo bumagsak o pasa kayo, bayad pa rin ako. Okay, bye-bye. So, yeah. Thank you all. Thank you. Bye-bye, guys.